depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Energy. Kapag sinabi nating energy, nagsisimula yan sa isang particular feeling, substance from your heart, from your mind, psychologically. You just wanted to connect to something that you don't have. Gusto mong kumonekta sa isang bagay na wala ka. Example, saan ba na-spend yung ating energies? Example, when we start dreaming about something na hindi pa natin na-achieve. Like, example, one of your dream cars is having Mercedes-Benz someday. So, kaya mo lang naman pinapangarap yung Mercedes-Benz kasi wala kang Mercedes-Benz. Make sense? Lahat na may mga Mercedes-Benz, hindi na sila nangangarap magkaroon ng Mercedes-Benz kasi meron na silang Mercedes-Benz. Ang nangangarap lang magkaroon ng Mercedes-Benz ay yung mga walang Mercedes-Benz. Same thing with relationship. May mga tao na nangangarap sila ng ganitong klaseng relasyon, ganyang klaseng relasyon. It's simply because they don't have that. So for that reason, they have this what we call insecurity. This piece of shit drives us crazy. And dahil dito sa pinapangarap natin na tinatawag nating insecurity na gusto nating ma-settle down, then we meet someone that we really love or we don't like it nung una, pero eventually, we fell in love with this person. So dahil na in love tayo sa mga karelasyon natin na to or kung sino man ang naging karelasyon mo, and then that guy becomes your ex. And dahil naging ex mo na yung guy na yun or dahil naging ex mo na yung girl na yun, that would be the time na feeling mo hindi mo nakuha yung pagkatao niya, hindi mo nakuha yung pride niya, hindi mo nakuha yung ego niya, hindi mo nakuha yung taong to sa side mo at hindi mo siya nakuha. And because dahil hindi mo nga siya nakuha, then she becomes a dream or he becomes a dream. Para sa'yo, siya na yung pangarap mo ngayon. At dahil doon sa pangarap na yon is na-obsess ka na naman sa kanya at unti-unti ka nang na-fall in love. Lalo kang na in love ngayon kumpara dati sa kapartner mo. Kasi dati nung kapartner mo siya, you're just happy na nasa side mo siya. Pero nung magsimula nag-iwalay kayo, magsimula naging ex na yung tratuhan ninyo, that's the time na lalong nag-increase yung energy mo para pangarapin siya. Kasi hindi mo naman pangarap dati na magbalikan kayo ng karelasyon mo eh. Karelasyon mo nga eh. Diba? Kumbaga may mga times na naggagagala-gala kayo, naglilibot-libot kayo, magkasama kayong dalawa, you're happy. Masaya kayong dalawa kasi nga magkarelasyon kayo. Pero dumating yung time na naghiwalay kayo at nung dumating yung time na naghiwalay kayo, naging pangarap mo na siya ngayon kaya search ka ng search sa YouTube kung paano mababaliw sa'yo ang taong mahal mo dahil baliw na baliw ka sa kanya ngayon. Ngayon, ang tanong na yan is the same thing na gusto kong itanong sa'yo. Paano mababaliw sa'yo ang taong mahal mo? Pero tatanungin muna kita, baliw ka ba ngayon? Kasi baka in reality, naghahanap ka ng sagot, pero yung sagot, nakikita mo naman sa sarili mo. Kung paano mo nakikita na babaliw ka, just go ahead and search deeply kung ano ba nangyayari. Kasi hindi mo man i-admit sa akin, pero halata naman boy, halata naman girl na adik ka ngayon sa ex mo. It's pretty obvious. Ebidensya ko. Coach, wala ka namang ebidensya ng adik ako sa ex ko eh. Ano ebidensya mo? Yan, yung panonood mo sa channel ko. Yan yung pinaka-ebidensya. Yan palang nanonood ka sa akin. Ebidensya na yan na adik ka eh. Ngayon, gusto mong malaman yung formula. Kung ano ba ang dapat mong gawin para mabaliw sa yung taong mahal mo. And it's probably your ex, right? Siguro, yan yung isang bagay na kinikrave mo right now. At hindi mo alam kung paano mo mababaliw tong ex ko sa akin, paano ba ako hahabulin nitong ex ko, paano ba siya magkikrave sa akin. At syempre, nasa akin ang sagot. Ang sagot is first, you just need to analyze yourself. Paano ka ba nabaliw? Paano ka ba nag-end up sa ganyan? Na miserable ka ngayon. Nangangarap ka magbalikan kayo. Paano ka nag-end up? Di ba nag-end up kayo dun nung time na yung energy niya towards you or yung tinatawag nating channeling energy is hindi na niya binibigay sa'yo. Diba? Pansin mo, wala nang energy na pinapasa towards you.
Lahat ng energy niya ngayon is nasa ano na, nasa nasa sa ibang tao na or nasa sarili niya or nasa mga ginagawa niya. And that's the answer. It's just the energy. Wala yung focus niya sa'yo, wala yung attention niya sa'yo, wala yung love niya sa'yo, at higit sa lahat, hindi siya interesadong mag-sacrifice just for you. Who the heck are you para sa kanya? She or he doesn't really give a damn about you. And that's all. That's all she needs. That's all he needs. Yun lang ang kailangan niya para hindi na siya bumalik sa'yo. At dahil yun nga, ang energy na nawawala na nga yung energy niya sa'yo, and it drives you crazy whether you're guy or female, it doesn't matter. It still drives you crazy. Kaya ka nababalo sa ex mo dahil yung energy ng ex mo is hindi na niya binibigay sa'yo. So, balik kayo from the top. Naging pangarap na naman ang ex mo sa'yo. Isa na naman siya sa mga goals mo in your mind na gusto mong maabot at gusto mong makuha. So ngayon, ang tanong, ang topic natin, paano mababaliw sa'yo ang tao mahal mo? Channeling energy lang ang sagot. You just need to remove this energy from her or from him. Kailangan mo tanggalin tong energy na binibigay mo sa kanya, itong pangangarap mo, itong goal mo sa kanya na magbalikan kayo. Lahat ng energy na to, tanggalin mo. Let us try to flip the game board. At once na itong energy na to tinanggal mo, mabibigla yan. Masyashock siya kasi akala niya pag-aari ka na niya. And then eventually, he will realize na wala ka na sa life niya. Wala ka na sa life mo, wala na siya sa life mo, nalilito na ako. Wala na siya sa life mo. At kapag na-realize na niya yan eventually, that would be the time na he will or she will try to find you. At once na hinahanap ka na niya, huwag mong ibibigay ang energy na yan. Kailangan mo yung kip-kipin sa sarili mo. Dahil yan lang ang tanging dahilan kaya kanya hinahabol ngayon. He just wants that energy from you. He will ask for it. Kasi dating nasa kanya yan eh. Ngayon, nawawala na yung energy na yan. I-channel mo yung energy mo sa mga goals mo, sa mga dreams mo. Yung mga energies na dating pinagkakapuyatan mo. Imagine, ang lakas mong mapuyat ng mga panahon na yun. Dami mong energy, no? Kakaisip sa ex mo. Lahat ng energy na yun, gamitin mo for your goals, for your dreams, for your careers, for your friends, for your families. Diba? Doon mo i-spend lahat ng energy mo. And then, ikikrave yan ng ex mo. Or ikikrave yan ng taong mahal mo. At once na kinrave niya yan, huwag mong ibibigay. Have some standard, dude. Huwag mong ibibigay. Dahil yan lang yung kumbaga sa kinikidnap. Kailangan mo ng ransom, di ba? Parang, kailangan niyang mabaliw sa'yo. At yan yung kababaliwan niya at yan yung hahabulin niya. Dahil, kapag nabaliktad na to, that would be the time na magiging pangarap ka na niya in her mind or in his mind. Make sense? Anyways, if you are still confused about it, let me discuss it to you in one-on-one coaching. Thanks for watching.